Alam mo mga kabarkada, Na-miss niyo ba kami? sino dito ang mahilig magsulat ng mga kwento? Actually, nakapagsulat ako ng kwento before sa Wattpad. Ah, talaga? Pero hindi ko natuloy. At mahilig din ako magbasa ng novels. Yung last kong binasa, Inheritance Cycle, about siya sa mga dragons. Ako rin eh. Actually, mahilig din ako sa mga horror. Ay, Horror books. Share mo naman sa amin kung ano yung kwento na binuo mo. Actually, tungkol siya sa sarili ko. Sariling love story. What if matrap ka sa kwentong sinulat mo? O matrap ka sa paborito mong novel? Ay, pabor sa akin, syempre. Kasi yung sinulat ko about sa akin eh. Ikaw naman, ikaw. Naku, sobrang natatakot yun kasi horror yun eh. Yun naman yung number one fear ko. Well, mga kabarkada, tungkol kasi dyan ang kwento natin ngayon. Kaya sabay-sabay natin panoorin dito sa Makapag-ibig Files! At sabi ng may likha, magkaroon ng liwanag. Nang magsalita ulit ang may likha, musbong na ang iba't ibang uri ng hayop at halaman. Tinawag niya itong luntian. Pero parang may kulang. Kaya nagsalita siyang muli at isang malakas na kidlat ang tatama sa isang malaking kawayan. Sila sina Malakas at si Maganda. Si Maganda ang itinalagang mga siwa sa kalikasan. Bilang pinuno ng buong luntian, si Malakas naman ang nangangalaga ng kaayusan at kapayapaan ng buong sanlibutan. Laban sa isang makapangyarihan babaylan na si Malihim. Gamit ang kanyang tungkod na gawa sa kawayan, uutusin niyang masugid niyang alagad na si Masunurin upang sirain ang kapayapaan ng buong luntian. Dahil ang tanging nais ni Malihim ay ang paghiwalayin sina Malakas at si Maganda upang siya ang mamuno sa luntian. Pero gagawin ni Malakas ang lahat upang ilayo sa panganib si Maganda. Amoy luma. Ano po yun, ma'am? Sabi ko, amoy luma yung kwento. Pero ito pa talaga yung kwento ng graphic novel kong Malakas at Maganda. Don't get me wrong, team. Alam kong malaki ang fanbase ng graphic novel nyo. And that is the only reason why I'm giving you a chance for a TV adaptation. But you also have to understand, mas malawak ang market nito. Some plots might work sa reading material, but not on TV. And vice versa. Ano po bang plots ang sinasabi nyo? Kasi marami naman ng editions tong Malakas at Maganda. Kaya pwede naman mamili na lang tayo kung ano mag-work sa TV. Well, that's the thing. Paulit-ulit ang plot. Maganda is always the damsel in distress waiting to be rescued. And don't get me started on the characterization. Si Malakas ang laging nasusunod. Siya lang ang may say. Habang si Maganda naman, palagi lang nakasuporta sa asawa niya. Ano to? Panahon ng Kastila? She needs her own voice. We understand naman po. Maybe we can revise... Ano po bang exactly ang gusto niyong gawin ko rito? Explore the characters, tapos tingnan niyo kung saan kayo dadalhin. Masyadong idealistic ang characters si Malakas at Maganda. Hindi nga sila nag-aaway eh. Walang inner conflict. Gawin yung realistic. Yun ang hinahanap ngayon sa TV. So, Tim, kailan ka free mag-brainstorm? Ano, Sophie? Para baguhin ang kwento ko? Hindi naman sa ganon. Actually, may point naman talaga lahat ng sinabi niya eh. Magkaiba ang audience ng graphic novel sa TV series. Tsaka dream mo to, diba? Na makita yung pangalan mo sa TV. Oo nga. Pero anong kapalit, Sophie? Sisirain ko ba yung pinaka-tema ng kwento ko? Bibigyan ba natin sila Malakas at Maganda ng inner conflict para may pagawain sila? Anong sense nun? Kaya ako nga to ginawa in the first place para ipakita sa mga tao kung paano dapat ang isang perfect relationship ng mag-asawa.
Alam mo, kasi hindi naman porket may problema na ang relationship, hindi na yun perfect. Alam mo, text mo na lang ako pag ready ka na mag-brainstorm. Hatid na kita. Hindi na. Okay na. Basta halika. Anak? Kumain ka na ba, anak? Ano ba, Ma? Hindi ka man lang kumatok? Ano ka ba naman, Tim? Wala ka na maitatago pa sa akin. Kasi maliit ka pa lang, ako nang nagpapaligo sa'yo. Kumain na kami ni Sophie kanina, Ma. After nung pitching. Saan kayo kumain? Saan mo siya dinala? Sa karinderya? Ano ka ba naman, Timothy? Wala ka talagang kakwenta-kwenta. Alam mo, yung katulad ni Sophie, dapat dinadala mo sa isang magandang restaurant. Siya nga pala, anak. Kamusta na pala yung pitching mo? Aprobado na ba? Ayun nga, may. Gusto nilang baguhin yung characters ni Malakas at Maganda. Masyado raw perfect yung relationship nila. Di raw realistic. Ganun ba? Eh di, malaking trabaho pala yan. Ma, hindi ko babaguhin ang kwento ko. Kung ayaw nila, edi wag. Anak, sayang naman yung opportunity. Tim, alam ko, malaki ang investment mo sa storyang yan, pero alam mo, hindi ko talaga mag-gets. Pasensya na, ha? May kinalaman ba to sa paghiwalay namin ng papa mo? Ma, ano ba? Siyempre hindi. Walang connection yun. Wala nga ba? Ano ba talagang iniisip niyo, Ma? Sabihin niyo na lang. Tim, anak, kilala kita. Kita ko kasi yung pagbabago mo. Simula nung naghiwalay kami ng papa mo. At simula nung nabasa ko yung graphic novel mo, gusto mong i-portray ka lang Malakas at saka kay Maganda na isa silang perfect couple. Yung matatag. Yung hindi sila Ma! Wala nang epekto sa akin yung paghihiwalay niyo ni Papa. 7 years ago na yun, Ma. Kaya wag niyo sanang sisinang sarili niyo. Dahil sa mga ginagawa kong desisyon ngayon. Sana nga, anak. Sana. Okay naman. Okay, Tim. Naisip ko kasi,
pwede naman natin gawing mga perfect couple si Malakas at Maganda. Kahit alam mo yung hindi sila perfectong mga tao. Tim, gets mo ba? Okay, tignan mo itong plot point sa ginawa ko. Wait, baba mo yung laptop mo. Tignan mo, bilis. Okay, tignan mo itong plot point sa ginawa ko. In a nutshell, bibigyan natin sila ng flaws. May isip nila na hindi talaga sila para sa isa't isa, kaya mamumuhay sila ng kanya-kanya. Pero habang magkahiwalay sila... Hindi kakayanin ni Magandang mamuhay na mag-isa, Sophie. Isipin mo, paano kung inatake siya ni Malihim? Eh di patay na. Tim, doon nga natin malalaman na may tinatago palang strength of character si Maganda. Na kahit hindi siya physically able katulad ni Malakas, kaya niya ipagtanggol yung sarili niya sa ibang pamamaraan. Doon niya mahahanap yung sarili niyang boses. Ganon din si Malakas. Hahanapin niya yung sarili niya, pero mapupunta siya sa... Alam mo, Sophie, ang home flicks mismo ang lumapit sa atin para i-adapt ang Malakas at Maganda. So meaning, sila yung may kailangan sa atin. Kaya hindi ko magets kung ba't natin kailangan baguhin yung kwento ko para sa kanila. Tim, bakit ba sobrang sarado ng isip mo? Bakit ayaw mong baliin tong mga characters natin? May kinalaman ba to sa paghiwalay namin ng papa mo? Ma, wala nang epekto sa akin yung paghihiwalay niyo ni Papa. 7 years ago na yun, Ma. Kaya huwag niyo sanang sisinang sarili niyo. Tim. Hoy! Tim, teka lang. Bakit bigla ka aalis? Alam mo kung bakit ayaw kong binabago yung mga characters ni Malakas at Maganda? Kasi pag nagbabago ang ugali ng mga tao, wala na silang ibang pupuntan kundi hiwalayan. Tim, alam ko naman yun eh. Pero bakit kasi ayaw mo akong pakinggan? Bakit ba ayaw mong pakinggan yung mga suggestions ko? Hindi mo nga ako pinapatapos magsalita eh. Tim, 3 taon na tayo magkatrabaho pero laging ganito. Pag hindi naman tayo magkatrabaho, parang tayo. Pero pagdating dyan sa graphic novel mo, ewan ko, sobrang sarado ng isip mo. Tigil na natin to, Sophie. Tim! Anong problema doon, Maginawa? Kung gusto mo magpaulan sa may dakong ilaga, paulan ka lang. Mawalang galang na, Malakas. Kakaunti pa lamang kasi ang puno ko sa banda roon. Nag-aalala lamang ako na baka pag nagpaulan si Maginhawa doon, hindi kayanin ng lupa at bumaha. Si Makisig naman ang mamang problema. May punto si Mayumi, Malakas. Siguro mas makakabuti kung hintayin mo na nating umusbong yung mga puno. Pag-iisipan ko ang mga sitwasyong ito. Pero Maginhawa, kung kinakailangan mo talaga magpaulan, gawin mo muna to sa ibang lugar. Pasensya ka na, Maganda. Pero tungkulin ko ang gumawa ng desisyon dito sa buong muntian. Naintindihan ko, Malakas. Mabuti pa sinong Malakas at Maganda. Kahit anong mangyari, hindi sila maghihiwalay.
Masusunog ang lupian! Akala ko katapusan na natin lahat. Kailangan natin mag-usap maganda. Sang-ayon ako rin malakas. Pero bagong lahat, mas makakabuting makapagdasal muna tayo. Salamat sa may likha at binigyan pa niya ulit tayo ng pagkakataong mabuhay. Huwag niyo po kaming pababayaan. Marami pa po kaming hindi nagagawa sa buhay naming ito. Salamat sa may likha sa panibagong araw na ito. Salamat sa may likha at binigyan pa niya ulit tayo ng pagkakataong mabuhay. Huwag niyo po kaming pababayaan. Marami pa po kaming hindi nagagawa sa buhay naming ito. Salamat sa may likha sa panibagong araw na ito. Tin, maitanong ko nga pala, ano na palang nangyari dun sa Malakas at Maganda? Kasi parang wala na akong naririnig na ganap sa inyo ni Sophie. Tinigil ko muna, Ma. Tinigil? Bakit? Wala lang. After kasi nung nangyari sa pitching, parang nawalan ako ng gana eh. Babalikan ko naman yun, Ma. Hindi ko lang alam kung kailan. Paano yun? Hindi na kayo magkikita? Hindi na kayo mag-uusap ni Sophie? Ano yun? Narinig niyo ba yun, Ma? Ay, ang galing. Ang ganda. Ang galing makaiwas sa topic. Salamat sa may likha at binigyan pa niya ulit tayo ng pagkakataong mabuhay. Huwag niyo po kaming pababayaan. Marami pa po kaming hindi nagagawa sa buhay namin ito. Salamat sa may likha sa panibagong araw. Salamat sa may likha at binigyan pa niya ulit tayo ng pagkakataong mabuhay. Huwag niyo po kaming pababayaan. Marami pa po kaming hindi nagagawa sa buhay namin ito. Salamat sa may likha sa panibagong araw na ito.
Salamat sa may likha at binigyan pa niya ulit tayo ng pagkakataong mabuhay. Huwag niyo po kami pababayaan. Marami pa po kami hindi nagagawa sa buhay namin ito. Salamat sa may likha sa panibagong araw na ito. Salamat sa may likha at binigyan pa niya ulit tayo ng pagkakataong mabuhay. Huwag niyo po kami pababayaan. Marami pa po kami hindi nagagawa sa buhay namin ito. Salamat sa may likha sa panibagong araw na ito.